ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Kinilala ng pang-international at prestigyosong Asia Pacific Broadcasting Plus Awards 2025 para sa kategorya ng Government Streaming. Ito ay dahil sa epektibo nitong pagsasanib ng mga tradisyonal na media tulad ng telebisyon, radyo at print para masabayan ang mabilis na pag-inog ng mundo ng digital at social media tungo sa mas epektibong paghahatid ng mahahalaga at napapanahong mga impormasyon sa mamamayang Pilipino. Kinilala rin ang Radyo Pilipinas dahil sa patuloy na pag-akyat ng rating. Ngayon ay matatag sa pang-4 na pwesto sa Mega Manila ayon sa pinakahuling Nielsen Radio Audience Measurement Survey. At sa social media, nakamit ang mahigit 2,000% pagtaas ng bilang ng mga sumusubaybay sa Radyo Pilipinas page sa unang bahagi ng 2025. Patunay ito na ang inyong Radyo Pilipinas Radyo Publiko ay tunay na kaagapay ng inyong pamahalaan sa paghahatid ng serbisyo sa mga mamamayang Pilipino. Mula sa aming lahat, sa ngalan ng inyong pamunuan at mga kawani ng Presidential Broadcast Service, kasama ang inyong mga himpilan ng Radyo Pilipinas sa buong kapuluan. Maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong pagtangkilik at pagkilala. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Yes, mga higala, mga adlaw ka na itong tanan o welcome dire sa itong panaguban sa itong tulumanong tambayan sa Radyo Pilipinas. Kauban ninyo Armando Feniquito, mga higala. Yes, mga higala, no? Amusta mong tanan dihan, no? Giulan na ba yung mga area na gipangulan karon sa Davao City, karong taknaan, no? Well, ano dyan, no? Bisa grabe kainit karong adlaw, mga higala, no? Pero naging posibilidad nga ni ulan good, mga higala, o nahatagig posibilidad nga mga ulan. Tungod sa katong ginatawag na ito nga easterlies, mga katambayan, no? So ingat-ingat, ano, kato sa mga padulong pa lang muli, no? Always sige na remind mo mga katambayan, no, nga magdalagin mo adlaw-adlaw payong, no? Karon ang payong, no, kay kuno na double purpose na para sa init o para sa ulan. So daghan na gid magdalag payong ang mga katambayan, no? Anyways, mga katambayan, no, daghan-daghan tag mga unsa ninihin, no? Daghan-daghan ta og kaning mga tawagan ni nahitabo, no? Pero kung sa chill lang ta, CL no? Chill lang sagot ta. Di lang sa katang padala sa itong mga emosyon, no? Daghan mo talaga nakita karon sa ato social media, mga garo, no? Grabe ng kalagot karon, no? So chill lang sa, no? Chill lang sa. Ayaw lang mo kakuan karon, no? Ay nako. Lagi mga kontraktor lagi mga katambayan, no? Maambot ka na sa paghanin mahumaling mga issue hani kay sa una pa man ni bata pa ko kay usa ni kaning nanamang aning issue hani ay nako. Nako, Diyos ko. Anyways, mga higala, dinita sa ito isgutanan mga higala, no, kagahapon sa Davao City Council, may jury silang session, no. Naigi-propose siyang privilege speech, mga higala, gi-propose niya, but I don't know if madayon ba ni mga higala, no. Nga mahimong 24 hours, no, ang kaning ato ang Davao City Library Information Center, mga higala, no, para lagi kaning kon ba kay syempre sa kamahal daw karon sa internet daw, no, dahil uban dili ka afford nga mag-internet o magka-internet is
ilahaling ko nun ba nga, marag may mong study hub mga higala, no? And then mo lang 24 hours, no? Para dito na mag-study, ang ato ang, unsa ni, dito mag-study ato mga estudyante, no? Pero ako ba dira mga higala, of course, still, pag i-abre na to na 24 hours, ang ato ang, medyo dako operational cost, no? Pero, mo na ang ilahan, mo na proposal ni, Consular Danny Dayang Hirang mga higala, no? Siguro nakita niya o daghan siguro nagkuan sa iyahan no nga ang uban nagtipid tungod sa kamahal no especially college students no nga daghan kayo og kanang kuan tapos wala additional pa na no sa ilang paghimo sila mga thesis or unsa pa ba na no sila pagkuan silang thesis tapos kinahanglan sila og kaning barato-barato no nga lugar nga matambayan mga higala no. Well, sa una tong panahon na mo pwede pa man sa mga food chain pero nanay sa dira kanang isa ka pizzahan kanang gawas sa kanang may kanto obrero mga higala no. Kanang sa may kunpingko nga karon bawal na magsaksak karon og kanang laptop. Well, ilham ng negosyo po nung sunyato na si tahon mga higala. So mo siguro na isa sa mga nakita karon ni Councilor Danilo Dayang Hirang mga higala no nga kinahanglan nga naagi libre nga space no para sa mga college students mga higala no or hindi siya college students ka mga estudyante in general no instead na mo kuan sila mga kuan no tapos, ang panpod karon mga higala, no, ang co-working spaces mga higala, medyo para sa uban mahal. Mahal po ng pagkuno ka ng mga co-working spaces mga higala. Naiban barato, naiban maka-afford, no, especially katong mga kuno, dili man estudyante kasagaran kuan sa co-working spaces mga higala, di ba? Kuan man na siya kanang mga kasagaran mga virtual assistants no nga gusto lang madto sa laing lugar no kay para mas makatrabaho sila no okay well makakuan ng mga higala no nga kinahanglan gikang madto sa laing lugar kay para di ka katulog no kay tempting kayo ng naimong kuan diha no naimong kama dira or higdaanan diha lugar tapos pag kuan mo nga magnap sa ako nap na patagal katong mga kuan po no nindot po na siya pero anyways may ganay mga kuan no support si kuan mga higala na si Councilor Ragde Ibuyan mga higala no sa mga kuan no sa during that speech no so anyways may higala to na paminawon mga higala no ang nahimong privilege speech ni Councilor Danilo Dayang Hirang mga higala no about 24 hours na kuan nga sa 24 hours na operation sa toang Davao City Library and Information Center ingon man no ang suporta ni kuno and iyang kuno yang suggestion po no about sa kaning mga co-working spaces mga higala no ni Councilor Ragde Ibuyan paminaw na to electric privilege relative to the operation of our Davao City Library. At the same time, Mr. President, providing incentives for 24/7 internet cafes in the city of Davao. Mr. President, in this time of difficulties, economic difficulties, a lot of students has a difficulty of doing some research because, Mr. President, it entails monetary consideration. And we have, Mr. President, the Davao City Library. And if possible, Mr. President, if we can open it 24 hours so that the students can go to the city library. It's just like a cafe, like a Starbucks. It's high level and well maintained city library of Davao to operate 24 hours. So that the students, Mr. President, can avail the same. In this time of very fast economic activities, halos lahat, well, actually, we are operating 24 hours. The 9 o'clock in the evening, as if it's already 10 o'clock. And sometimes, because of
urbanization, Mr. President, our people are going to the office and back to the house as early as 5 o'clock, and there's only a lot of very few hours. And the students coming from provinces are also running out of time in their research. So therefore, Mr. President, I think one of the best options is for the Davao City Library to operate 24 hours. As Chairman of the Committee on Finance also, Mr. President, we are studying the possibility of providing tax incentives to internet cafes that will offer, Mr. President, that will offer their stores or cafes for students in the research and for educational purposes. This will encourage, Mr. President, for them to operate 24 hours. But we have to equip, Mr. President, on the curfew of minors. So the committee will study this matter, Mr. President. This is for the good of the people of Davao, Mr. President. We give our students not just books and internet access, but also a safe and supervised space to pursue their education. And Davao, Mr. President, has been the recipient of so many awards in terms of peace and all that. Life is here in Davao, Mr. President. Maybe providing incentives to internet cafes, Mr. President, for students will encourage more packet of location of internet in the city, where students coming from boarding houses will just go there and research. Because a lot of boarding houses, Mr. President, they don't have the same facilities. And another option, of course, the 24-hour operation of our city library. In the proper time, Mr. President, I will come up some legislative measures to focus on the enhancement and opportunities for our students in this city. Thank you very much, Mr. President. Thank you, Councilor. A mobile suggestion, but also for a point of information, I think it's also good that aside from internet cafes, a significant majority of the students are also availing of co-working spaces. And majority of these co-working spaces also operate on a 24-hour basis. So if it is in the good maybe in the good committee of our good councilor, will be able to study also in providing some incentive for these kinds of establishment. That will also be something that can bolster this privilege breach and any legislation that may come out from it. So that is all. What is a co-working space, Mr. President? How does that? The significant difference is that an internet cafe can sometimes have mixed use, Mr. President. Maybe some aspect of it magdula ang bata and some aspect of it mag-research. But mostly sa co-working space, Mr. President, is that the student is just there purely to either review or to study. So, mo itong 24 hours which are usually nag-operate. And maybe it would also be good if we can provide some incentive for them as the good councilor Dale Hirang mentioned. So, mao to mga katambayan, no, ang pahayag, no, sa duha ka mga konsehal nato, no. Hopefully, no, mauna-unaan po ni tarong po, no, or mas ma-refine pa ni siya, no. Kung Davao City Library, manggod mga higala, medyo mudako ang cost ana sa to ang sa to ang city government pud, no, sa kuryente, and also to the personnel, no, sa personal nga mo bantay, no. Well, although they have the capacity, no, nga mo hire og kanang mga job order, no, pero sa bagay pud, no, sa bagay, pwede man na, no, para mandugangan po daw atong kan, pero kaya ba sa budget sa ato ang city, no? Although na naman tay mga times mga higala na kaya gid sa city like sa pag-hire og mga auxiliary ug drivers para sa atong public safety, nakaya man sa ato ang syudad mga higala. But with this, no, I don't know, basin ma-consider, it's because it's about para man sa mga bata sa mga sa education, no? So dili lang sagulan po og kanang kuan, no, sagulan o kanang more on kanang mga magtrabaho, although karapatan din man nila yan kasi tax man na nila, pero ang kalang ba no, para dili ma-overwhelm ang ato ang kuan, no, ato ang Davao City Library nga
mo na dira og kanang gabi. Although masabtan ako ang kwan ni Councilor Dayang Hirang mga higala nga para mas makuan na ginato no ma-accommodate nato ni mga kabatanon nga mabawas-bawasan ang ilang gasto sa ilang pag eskwela mga higala no, especially during thesis time no. Mo na ang kadapat tama po tong kwan ni Councilor Ragdebuyan mga higala no nga why not ang mga co-working space tagaan siguro na to o kanang kuan incentives no, basta para sa kuha dugagan ko to basta mo-accommodate sila estudyante nga naay discount no, butangan lang discount ba sa mga estudyante no para mabawasan ang gasto. Why not ingon di ba? Nindot kayo kung ingon na to ang kung ingon na ang pagabuhaton. So anyways mga higala no, unta gyud no mga kwanong tong konseyo kay permanente ko naning tutukan no. Dili kay sige kwan na sa plenary mga higala. But anyways mga higala, sa to pagbalik mga higala to hisgutan no ang plano sa to ang kwan may committee on co-op and kuan sa tong committee on cooperative and sana people's sige ito laing kwan ganyan na o sige laing term na gay ng kwan mga higala komitihan ni Councilor Al Ryan Alejandre mga higala samanto anara committee on people's participation, cooperative development and people's participation regarding sa pagabuhaton nga kuan mga katambayan no dialogue with two factions sa kaning Agdao Cooperative mga higala. Anyways mga higala, balik kita man lang sa mga importanteng pahinumdom ni ato si Dianan. Balik kita mga higala din sa to palagupan sa tuntulumanong tambayan sa Radyo Pilipinas kauban ninyo Armando Finiquito mga higala. Okay mga higala no. Okay mga higala. Bitaw ay kamusta mo diha no? Pila ka days na lang ba before Christmas ato i-search no. Days before Christmas mga 107, 106 na lang ata no. 106, 105, 104, 103, 102. So 16, 100 days na lang. Char. Kita mga higala ay excited naman tanan mga higala. Dapat mga ipagita og October or November mga higala na mag-Halloween sa ata. 431 Halloween. October tapos November 17 most wonderful time of the year sa mga trabahante sa gobyerno. Kita ay kasagaran pa diya mga higala kay ilang mga bonuses mga higala ilang ibutang sa cooperative mga higala. Pero sa ako nato nako ang matong co mga higala is nagkaguliyang no sama sa nahitabo diya sa okay naman noon no so far. Okay naman ang Agdao Cooperative mga higala no. So sa mua sa kaning cooperative dire sa amuang opisina o kooperatiba nga pingapilan no. Okay man so far no. And makatigom gyud mga higala no. Ang uban makalon, makatigom, di ba? But anyways mga katambayan no. Di mo ginatumalalis mga higala na mga pila ka bulan na milabay nga naaday ko na ay kaning kaguliyan nga nitabo sa Agdao Cooperative mga higala no. And some of actually mo ang ginaingon nila mo ni pinakaunang billionaire cooperative din sa kung ano din sa to sa Davao region ata no. Pero di lang makuan mga higala no di ba daw especially sa mga miyembro no nga ingon ani nang nahitabo karon silang kooperatiba which is sad no. Kay kung especially kato mga kuan pila na ka years diya sa co-op 20-30 years na mga higala no. 20-30 years ning ana na itabo ba magsakit kay sila hang kuan mga higala sakit kay sila hang buot yun na ba no nga kun ana ang nahitabo. That's why kinahanglan ginilang yun nga isalba ni mga higala ning mga kanin kaguliyang nga nakuha sa ato ang mga kuan sa mga opisyal no nga nagkabangi. So hopefully mga higala no mahatagan ni ganing resolution no kanang long term nga solusyon mga higala dili kay kanang mga band-aid solution mga katambayan no.
So anyways, may gala ang cooperative develop ang chairman no sa committee on cooperative development people's participation no ay pangunahan ni Councilor Alrain Alejandre mga gala. Yang gusto i-dialogue mga gala no. So although na pa man daw no pending pa man ang kaso sa Court of Appeals no. Ayan ang gusto may bawa daw no, updating lang man yang gusto may bawaan regarding aning kinahitabo no. O gusto lang nila kung siguro no gusto lang po niya makuan ba no masuta pod no og may paybalo sa mga sa publiko kung sa ang mga nahitabo no sa kuan nahitabo sa sulod sa maong kooperatiba mga igala. Anyways, may igala no kagahapon sa pulong-pulong sa Dabawenyo mao ni ang gihisgutan no ni Councilor Alrain Alejandre mga igala no ang chairman sa Committee on Cooperative Development and People's Participation no para well once and for all matagan ni og kanang kuan matagan ni og kaning katinawan no. Dili naman sila mag-judge pero ila lang hatagan og katinawan no. So anyways may gala karong kuan ilang ipaygan September 16. So anyways may gala lang sa ubag detalye mga gala nga atong dapat masayran no masabtan mga gala. Ato paminawon mga gala no. Councilor Alrain Alejandre. So here is where we are right now, one of the first billionaire cooperative in Davao City. We heard speculation. I don't know if it's really truth or not kasi wala pa man may nag-conduct ng committee hearing. We can see on the videos sa mga Facebook, but per letter and of this, they call it new management or interim group, there is really a problem of it. So I think the right office there is to give us a feedback as a CDA. And we are just moderating it. We will be the moderator to have an inquiry regarding this matter. So this Tuesday, 8 to hopefully 12, no? Aiming po na naman mo ana mga ng orasa. So hopefully, before we end, you can also check the status of the Agdao Multipurpose Cooperative. Salamat, Cons. Cons, dili ni siya ingon na first time na murag na ay cooperative na nagka-problema no. Does the City Council or consider or kung meron na ba kayong long-term measures to prevent this similar management disputes? We will just wait for the recommendation of that committee hearing, for recommendation of the CDA and recommendation of the City Co-op. We will, alam nyo naman na ang work namin is only legislation to regulate as per recommendation by our City Co-op. No? Again, we will, if there is no law pertaining to that kind of matter, we will craft a local ordinance. So we hope out of that committee hearing we can make propose legislations in terms of the local cooperatives ordinances that we have. Again, dito gusto na magamit ang kwarta sa cooperative sa dili tama nga paagi, no? Again, dili man na ila kwarta na sa miyembro, so they should be responsible enough to answer all the queries before the membership. Salamat. Any questions? Yes, Armand. Cons, mga tanan ako regarding sa update. Nagtubag na ba ang katong interim and katong existing na admin sa Agdao Co? I asked them to submit a position paper 3 days before the committee hearing on Tuesday, that is September 16. So wala pa nagpasa. I hope duha ka grupo will attend. Again, for the media na wala kaabot sa kuang kanang statement, I know there is a pending case before the Court of Appeals regarding this. We cannot talk about the case, but what I want is to inform or update the members of what is happening in the cooperatives. No, we are not here to judge who is right or wrong. I'm not there to favor one group or the other. I'm here as
a member of the cooperative per se and representing the 58,000 Dabaweños, no? Kay na-worry na nato isa dol kung siya 3 million akong deposit, di man ako ma-withdraw, no? So naay mga problems along the way that we need to answer it, no? We need to have clarity about it. So we hope that on Tuesday, both parties, again, together with the CDA, City Legal, City Cooperatives, and both parties, the interim and they call it the other group, will be present also. Follow-up question? Follow-up. Sir, kato nga since pending pa ang ilahang appeal dito sa sa Court of Appeals, dili ba ni siya, although gingon naman nimo nga dili mo mag-render of judgment, pero dili ba siya murag mahulog, sir, na murag dapat lang sa wala usay makialam, then let the court resolve the issue? I don't think so. This is I think part of our job as a committee chair of the cooperatives, and we know the update. Wala man siguro ibawal when we ask update. We are not there to really say who's right or wrong, but the membership, no, is tawag na to og kanang naay right to know so what is happening in the cooperative, no? Di man pwedeng muhilom lang both sides, no? So ato ang gusto may bawaan. I think the CDA has a big role of this. We will listen to the CDA of what is happening, no, in that cooperative. I hope wala na ilaing mga disputes cooperative in Davao City, kasi ang bottom line here is we want to protect the general membership of the cooperative. So mo lang ginagawa. So more on updating lang taan yun. Dili ta mag-story about the merit, the case. We will not tackle the merit of the case. Again, it is naapay pending case before the court. So we cannot talk about the merit, but we want to hear from the CDA where we are right now, what we are waiting for, what is the status of the cooperative, status quo, who is handling it, di ba? Kaya kung ikaw member ka, kung naka-deposit ito, wala ka kabalo. Unsa man ang sitwasyon sa muang kwarta, no? Dili man na nila kwarta in both parties, but again, they are responsible to answer to the general membership. Okay. That's lang cons, no? Since nananingan nga mga isya, I think before wala lang tayo social media, but other cooperative also in Davao City also have this kind of dispute po, no, sa Milabay pero 90s pa man ito. Bata kami ni Julius Paco ato. Si Ruth lang ang dili na. Kami may kabats. Kabats. Remember sa ako nga pa. Sige. Sir, magpasa ba tao kaning resolution no nga para maiwasan na or resolution or proposed ordinance no para maiwasan nato ni ani nga klase nga mga kagubot sulod sa mga kooperatiba? Again, we will study of the outcome of this committee hearing, and we will wait for the recommendations of the agencies to really have their day-to-day operation, like City Cooperative and CDA, no? Kay sila man yun mo rekomenda sa to konsehal mo gyud ni ang kulang nato para di na ni mahitabo. So I will listen to them. Kung unsa man ang mga recommendation. Ako man god, when I conducted committee hearings, ginapangayuan yun nako og official position paper uninvited agency, no? Kay di man pwede kung ano mo attend gawingon lang kagipadala ra man sa mga agency. Unsa may ingon sa mga agency? Mabag sa giingon gipanhira man gud ko, no? So
usually we've heard that ang ako ang per practice is whether or not your principal is not around, but that position paper is coming from your principal. So vital kay ng mga inana in terms of unity hearing, not only in local but even in the national right now. No, it's what listening. So we will consider that man, no, regarding that matter na di nagyud siya mausap in terms of the cooperative operation in the city of Davao City. So mga to mga igala, no, ang pahayag ni Konsehal Alray Alejandro, ang chairman sa Committee on Cooperative Development and People's Participation, mga katambayan, no. So mo to basin po, no, ako po, no, kay why not, no, kay actually atay CDA law naman, tayo CDA law na may gala, no, or Cooperative Development Code manata na may gala, isang kuha na siya, isang balaura na mga gala, ato ang i-search Cooperative Development Code, Cooperative Development Code. Kaning Republic Act 9520. Wala siya mga igala, no. What if ato ana nang kuno, no, na napuntay ato ang sariling kuno, just to add safeguard lang mga igala, no, sa mga miyembro sa kooperatiba. Well, hindi po na, no, nga at least ang kuan, ang local government mga igala kay para sa kuan lang proactive sa maong kuno, mulo mga igala, kay kasagaran mo sa mga miyembro ng mga kooperatiba mga igala gikan gina sa inyong syudad, no. Kung naingon ana nga mga measures, no, or lakang, dali ra kayo at least ba na additional safeguard, no, additional safeguard, no, sa kwarta sa mga miyembro. Mora man na ang tumong dapat ano. Anyways, may ganawa tayo kung oras ang ngalan sa Sibok Persa sa Diag Sabi Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Davao mga igala. Ako yun, ako Armando Feniquito. Alang sa tambayan sa Radyo Pilipinas, hanggang sunod ako sa daghang salamat o maing adlaw karatong tanan.